Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 1, chapter 4, verses 1 to 3. Tatapusin po natin ngayong umaga ang verse 2. Basahin po natin verses 1 to 3. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, tulungan mo po kami. Tanging ang iyong Holy Spirit lamang ang may power na i-develop ang mga graces na ito sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, i-bless mo po ang iyong mga salita sa aming mga buhay upang mag-reflect sa iyong church ang unity, Panginoon. Makita sa iyong church ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Na tanging ikaw lamang ang may kakayahan na baguhin kami at maging visible ang unity sa aming fellowship para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Sa umpisa ng application ni Apostol Pablo mula sa detalyadong exposition ng dakilang pagliligtas ng Triune God sa atin na makasalanan, nakita natin ito sa chapters 1 to 3, una niyang binigyan ng diin ang pagkakaisa nating mananampalataya, na ang pagkakaisang ito ay kinreate, nilalang ng Holy Spirit sa atin. Ang Holy Spirit na nagplant ng bagong spiritual life sa atin, ang nagbigay sa atin ng iisang pananampalataya, ang naglapit sa atin sa iisang tagapagligtas at Panginoon, ang ating Panginoong Yesus. Spiritually given na ang unity sa lahat ng mga mananampalataya. Meron ng spiritual unity sa ating mga mananampalataya. Ang command sa atin ay gawin itong visible sa ating fellowship, sa ating iglesia. Sa panahon ngayon na laganap at common ang division, pag-aaway sa loob ng mga iglesia, napakahalaga ng command na ito na magkaroon ng pagkakaisa sa atin na mananampalataya. Mayroong pagkakataon na dahil ang issue ay main doctrine o kaya naman ang paghihiwalay ang tanging paraan upang magkaroon ng unity, kailangan nating maranasan ang division. Pero karamihan ng mga division na nangyayari ngayon ay dahil sa pag-aaway. Dahil sa mga maliliit na bagay. Dahil sa kasalanan. Dahil hindi tayo equipped na ma-overcome sa kaparaanan ng Panginoon sa pamamagitan ng godliness ang kasalanan at ang epekto nito sa ating fellowship. Ang ibig sabihin, kadalasan ng reason kung bakit merong division, pag-aaway sa isang iglesia ay dahil sa spiritual immaturity. Ang Panginoon po, hindi niya ini-ignore ang epekto ng kasalanan sa ating buhay, sa ating fellowship at sa ating iglesia. Alam ng Panginoon na ang pinakaugat
ng division sa loob ng iglesia ay ang remaining sin sa ating mga puso. Kaya naman, ang unang paraan upang magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng iglesia ay kung magiging visible ang ating spiritual growth. Kung magmamanifest sa ating mga mananampalataya ang bunga ng banal na Espiritu. Kung mag-grow tayo, maranasan natin ang tunay na growth sa ating pananampalataya. Ito ang utos ni Apostol Pablo. Nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad na nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. Verse 2, na may lubos na kapakumbabaan, humility, kamuan, meekness, may pagtiyaga, patience, na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, forbearance with love. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu lang natin ma-overcome ang kasalanan at ang epekto ng kasalanan sa ating buhay at sa ating fellowship. Marami sa mga nakikita nating pagkakaisa ngayon sa maraming iglesia ay gawang tao lamang. Meron silang common denominator. Meron silang desire na paglingkuran ang Panginoon, kaya sila nagsasama-sama bilang isang iglesia. Meron silang naisin na pag-aralan ang salita ng Panginoon, kaya bumubuo sila ng isang iglesia. Yung iba naman, magkaaway na nagkakasundo dahil meron silang iisang kaaway. Masyadong malalim at komplikado ang epekto ng remaining sin sa ating buhay bilang mananampalataya. Hindi po sapat ang naglilingkod lang tayo. Hindi sapat ang nag-aaral lang tayo ng salita ng Panginoon. Hindi sapat na meron tayong tamang hangarin. Hindi sapat na meron tayong church. Alam natin yan by experience. Mga Kristiyano na nag-aaway-away dahil hindi magkasundo sa kanilang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Mga Kristiyano na masigasig sa paglilingkod, pero sila mismo ay nagsisiraan at nag-aaway. Maraming mga Kristiyano na sincere sa kanilang intention na magtayo ng church. Pero ang problema, dahil ang kanilang pagsama-sama, ang kanilang unity ay gawa lamang ng laman at hindi bunga ng spiritual maturity talaga, kapag naranasan na nila ang bagsik ng kasalanan sa kanilang relationships, sila din naman ay naghihiwalay, nadi-divide, nag-away-away. Ganito ang sinasabi sa atin patungkol sa ating iglesia. Kung ang pagsama-sama natin, ang fellowship natin sa church na ito ay hanggang sa laman lamang, gawang tao lamang, darating tayo sa punto na mararanasan natin ang epekto, ang bigat ng kasalanan sa ating fellowship. Darating sa punto na tayo mismo mag-aaway-away. Darating sa punto na tayo mismo maghihiwalay tayo. Para ma-emphasize natin ang point, isipin mo kung sino ang pinaka-close mong kapatid dito sa church. Kung hindi ninyo parehas na mararanasan ang spiritual growth, hindi magmamanifest ang bunga ng banal na Espiritu sa inyo, ang tao na ka-close mo ngayon, very close kayo ngayon, darating ang araw, yan din ang taong makakaaway mo. Yan din ang taong iiwasan mo. Sasabihan mo ng masama. Sisirain mo at sisiraan ka.
Ganyan po kabigat ang power ng remaining sin sa ating mga mananampalataya. Kaya naman, maunawaan natin ngayon ang panawagan ni Apostol Pablo dahil nakikita niya ang main problem, ang pinakaugat ng problema kung bakit nararanasan natin ang division, ang pag-aaway sa loob ng iglesia. Nakikita niya ang main problem ay ang ating inner being, ang ating immaturity, ang kasalanan sa ating puso. Kaya ang solution niya, i-develop ang mga Christian graces. I-empower ang ating inner being. I-mortify ang kasalanan sa ating mga buhay. Mag-grow tayo sa ways ng ating Panginoong Yesus. Kaya kapag pinag-uusapan ang unity sa church, ang pinag-uusapan natin ay ang individual na growth natin bilang mga mananampalataya. Huwag nating kakalimutan na ang tunay na spiritual growth, kapag naranasan natin yan ang magbibigay ng comfort sa ating buhay. Yan ang magbibigay ng saya sa atin. Yan ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon. At ito po ang gusto kong makita natin. Ang spiritual growth, yan din ang magbibigay ng protection sa atin laban sa kasalanan ng iba. Kung madali kang ma-offend sa kasalanan ng iba, kung madali kang ma-disappoint sa mga pangyayari sa church na hindi nakaayon sa iyong plano at kalooban, kung ang unang solusyon mo sa bawat problema sa relationship ay tumalikod, kung madali kang may stumble, kung madali kang ma-turn off sa iyong kapwa dahil iba ang kanyang practices sa iyong ginagawa, ang ibig sabihin po, immature ka. Ang problema, hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya. Ang kailangan mo ay mag-grow bilang isang mananampalataya, maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Hanggang nandito tayo sa mundong ito, hindi maalis ang presence ng kasalanan sa ating fellowship, sa ating mga buhay. Hindi maalis ang maraming pagkakaiba natin. Hindi totally maalis ang maraming nakakainis at nakakairita sa atin. Kaya ang tanging paraan ng Panginoon upang maproteksyonan tayo laban sa kasalanan ng ibang tao, laban sa maraming problema na dulot ng ibang tao sa atin, ang tanging protection na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay ang mga spiritual graces. Maging humble tayo. Na sinasabi sa atin, kapag tayo ay humble, nakalimutan natin ang ating sarili, iuunan natin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. At bilang bunga, magiging meek tayo, magiging maamo tayo. Anong ibig sabihin ng meekness? Meron tayong power, pero hindi natin gagamitin ang ating kapangyarihan para i-defend ang ating sarili, kundi gagamitin natin para i-defend ang kingdom ng Panginoon at proteksyonan ang ating kapwa-tao. At ang bunga ng meekness sa atin ay patience. Marami sa pangyayari sa ating buhay, pangyayari sa church, hindi nakaayon sa ating kagustuhan. Pero kailangan tayong maghintay sa Panginoon. Merong tamang timing ang Panginoon na siya mismo ang magbibigay ng kaayusan, solusyon sa bawat problema sa ating buhay at sa buhay ng ating iglesia. Magkakaroon tayo ng patience sa ating kapwa-tao na meron tayong power na kargahin ang burden na dulot ng kasalanan ng ibang tao sa atin na hindi tayo nagagalit, hindi tayo naiirita, at wala tayong intention na gumanti. Ang mabilis na application sa atin, ang Christian life, primarily tungkol sa ating inner being at hindi po yung panlabas.
lamang. Merong maling na ituro, merong maling nakasanayan na kapag naging Krisyano ka, dapat every Sunday nandito ka sa church. Tama po yun. Kapag naging Krisyano ka, kailangan kang magbasa ng iyong Biblia. Kailangan kang mag-serve. Kailangan kang pumunta sa mission. Alam niyo po ba, tama lahat ang mga iyon. Pero hindi ang pinaka-importante at pinakauna. Ang pinakauna at pinaka-importante ay ang ating inner being, ang ating puso. Nasa sa ating puso ang pinakaugat ng kasalanan. Sa ating puso dapat itanim ang mga Christian graces. Ang sinasabi natin, kapag sinabi natin na ang buhay pananampalataya ay hindi po yung do's and don'ts, ang sinasabi po natin, kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, hindi tayo nakikinig for the sake of makinig lang. Hindi po. Nakikinig tayo dahil gusto nating makita ang kasalanan sa ating mga puso at gusto nating ma-develop ang mga graces sa ating mga puso. Gusto nating mag-grow. Ito yung reason kung bakit merong meditation pagkatapos ng preaching. Kasi ang goal natin, hindi lang i-inform ang ating mind. Ang goal natin, yung alam natin, matransform ang ating puso. Ito ang reason kung bakit sa ating daily devotion, merong self-examination. Hindi tayo nagbabasa ng Bible for the sake na magbasa na nagpa-check tayo ng attendance sa Panginoon. Nagbabasa tayo ng Biblia, at the same time, nakikita natin ang ating sarili. Ini-examine natin ang ating sarili. At minimeditate natin paulit-ulit ang salita ng Panginoon. Dahil ang target natin, hindi yung panlabas. Ang target natin ay ang ating puso. Kaya kung ganito ang way para mag-grow tayo, ma-appreciate natin na ang buhay pananampalataya pala nagre-require ng maraming time na isolated tayo dahil nagpipray tayo, dahil ini-examine natin ang ating sarili, dahil minemeditate natin ang salita ng Panginoon. Ang spiritual growth, nangyayari yan sa mga oras na tayo lang at ang Panginoon lang ang ating nakakausap. Ayaw nating mangyari yung panlabas lang, yung pagiging Kristiyano natin. Walang power. Ito yung sinasabi ng Bible na walang power na pananampalataya. Merong form, pero walang power. At ito yung tinatarget ni Apostol Pablo. Kailangan tayong mag-grow individually. Yung tunay na growth. At kapag na-develop ang humility sa bawat isa sa atin, ang meekness, ang patience, at ang panghuli, forbearance with love, ang bunga nito ay unity sa ating iglesia. Ngayong umaga, titignan natin ang panghuling bunga ng banal na Espiritu na kinakailangan na natin ma-develop upang maging visible ang unity sa ating iglesia. Na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Sa English translation po, for bearing one another in love. Ang pagpaparaya natin sa isa't isa sa pag-ibig ay bunga ng patience. At ang patience ay bunga ng meekness. At ang meekness ay bunga ng humility. So makikita natin na meron tamang pagkasunod-sunod yung mga pinag-aaralan natin. So pinag-isipan ito ni Apostol Pablo nung isulat niya ang mga ito. Ang patience, tumutukoy siya primarily sa ating pagkarga sa burden na dulot ng kasalanan ng ibang tao, dulot ng failures ng ibang tao, ng kapwa natin. Kinakarga natin ang bigat na hindi tayo nagagalit, hindi tayo gumaganti, hindi tayo naiirita. Yun po ang patience. Ang forbearing one another in love naman
ay tumutukoy primarily, dahil bunga ito ng patience, tumutukoy ito primarily sa ating gracious dealing sa shortcomings, failures, at kasalanan ng ating kapwa sa atin. So ang patience, tumutukoy ito sa ating pagkarga, primarily. Kaya nating kargahin ang kasalanan ng ibang tao na hindi tayo nagagalit o gumaganti. Ang forbearing one another, ito ay tumutukoy sa paano natin ididil yung kasalanan ng ating kapwa sa atin. So ididil natin with love, with grace. Kaya naman sa ating text, ang pagpaparaya natin sa isa't isa ay connected sa pag-ibig. Pagpaparaya natin sa pag-ibig. Sa Colossians chapter 3, verse 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ang may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So ang pagtiisan ninyo ang isa't isa, ito rin yung pagpaparaya natin sa isa't isa. At sa Colossians chapter 3, connected siya sa pagpapatawad. So hindi lang sa pamamagitan ng pag-ibig, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad. Natin dinidil, inaharap yung mga kasalanan ng ibang tao sa atin. Dahil meron tayong patience na kargahin ang bigat na dulot ng kasalanan, failures ng ibang tao sa atin, ang forbearing one another naman, sinasabi sa atin, i-deal natin na merong pag-ibig at merong pagpapatawad ang kasalanan na ginawa sa atin ng ating kapwa. Dinisenyo tayo ng Panginoon na social beings. Kabilang tayo sa iba't ibang communities. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya, critical po ang relationship natin sa loob ng church, sa ating kapwa mananampalataya. Ganon din naman, importante rin ang mga relationships natin sa labas ng iglesia sa mundong ito. At ito po ang gusto kong masilip natin. Ang bawat relationship natin sa loob at sa labas ng iglesia, pagmumulan niya ng dalawang bagay. Una, pagmumulan niya ng blessing. Pangalawa, pagmumulan niya ng burden, sakit, na galing sa ating kapwa. Halimbawa, ang iyong office mate, kapag nagkaroon ka ng magandang relationship sa iyong office mate, meron siyang maitutulong sa iyo upang maging magaan at maging effective ka sa iyong trabaho. Ang iyong kamag-anak, hindi ba sila rin ang nilalapitan natin, tumutulong sa atin sa panahon na nangangailangan tayo ng tulong? Ang ating mga kamag-anak, mas lalo na ang mga kapatid natin sa pananampalataya, na sa loob ng church, dinisenyo ng Panginoon na kailangan natin ang bawat isa. Ang ating growth ay dependent sa bawat isa sa atin. Kaya meron tayong tinatawag na means of grace. Ang fellowship, ang ibig sabihin, merong pagpapala na ibinibigay ang Panginoon sa atin, pero ibinibigay nga sa pamamagitan ng ating kapwa mananampalataya. Pinapadaan niya sa pamamagitan ng ating kapwa mananampalataya. Iyan ang mga encouragement na nagagaling sa ating kapwa mananampalataya. Ang correction, ang rebuke, mga spiritual blessings, ang paglilingkod na ginagawa ng ating kapwa mananampalataya sa atin. Iyan ay kailangan natin mga pagpapala na galing sa Panginoon pero pinapadaan niya sa pamamagitan ng ating kapwa mananampalataya. So, malinaw natin makikita ngayon na sa disenyo ng Panginoon, kailangan natin ang ating kapwa, yung mga tao sa labas ng church, kung saan tayo kabilang. Kailangan natin sila upang maging magaan ang buhay natin sa mundong ito. Imagine mo,
Kaaway mo yung katabing bahay mo. Hindi ba mabigat? Araw-araw nakikita mo yung katabing bahay mo, kaaway mo. Kaaway mo yung office mate mo. Hindi ba mabigat? Magiging mabigat ang buhay natin kung lahat ng mga tao sa ating paligid kaaway natin. Sa disenyo ng Panginoon, kailangan natin yung mga tao sa ating paligid, kailangan natin yung mga kapatid natin sa church. Malinaw at ito po, napakasimple. Pagdating sa pagtanggap ng tulong, pagdating sa pagtanggap ng blessing, madali itong gawin. Di ba? Tulungan ka ng iyong kamag-anak, madali. Tulungan ka ng iyong kapwa mananampalataya, encourage ka niya sa iyong pananampalataya, madaling tanggapin yan. Tulungan ka ng iyong office mate, madaling tanggapin yan. Wala tayong problema sa pagtanggap ng blessing. Nagkakaroon tayo ng malaking problema sa pagtanggap naman ng burden na dulot ng kanyang kasalanan. Walang perpekto sa mundong ito. Ang tao na pwedeng panggalingan ng blessing, na pwedeng gamitin ng Panginoon para i-bless tayo, siya rin ang the same na tao na pwedeng panggalingan ng sakit ng loob. Siya din ang pwedeng panggalingan ng problema, ng burden natin. So ang sagot ngayon, pagdating sa pagtanggap ng blessing sa ating kapwa, walang problema. Pero paano natin tatanggapin yung bigat, yung burden, na galing din sa the same person na nagbibigay sa atin ng blessing? Ito yung solusyon. Magparaya tayo sa isa't isa ng may pag-ibig. Forbearing one another in love. Yun po ang solusyon. Para matanggap natin yung blessing, at the same time, madil natin yung kasalanan, yung problema na dulot ng kasalanan na galing sa ating kapwa-tao. Si John MacArthur ang nagsabi, ang pag-ibig natin sa ating kapwa, ang sabi niya, kailangan merong allowance. Merong room para mag-fail ang ating kapwa. Dahil walang perpektong tao, hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, ang ibig sabihin, yung mga taong nakakasalamuha ko, kailangan meron silang allowance. Expect nila magkakamali ako. Expect nila magkakasala ako na pwedeng maging burden sa kanila. Ganon din naman, pagdating sa mga kapwa natin, kailangan meron din tayong allowance sa kanila na yung taong posibleng maging blessing, posibleng pagmulan din ng sakit ng loob. Posibleng pagmulan din ng burden. So meron akong allowance pagdating sa kanyang kasalanan, sa kanyang pagkakamali, sa kanyang shortcomings. Alam niyo po, marami sa mga disappointments natin sa ating kapwa, sa pagkasira ng maraming relationships. Nagmumula sa paniniwala natin sa kasinungalingan na hindi tayo sasaktan ng ating kapwa. Hindi tayo pahirapan ng ating kapatid sa pananampalataya. Hindi tayo pipiguin ng ating kamag-anak. Hindi magkakasala yung kapatid natin. Kaya naman kapag naharap tayo sa realidad ng buhay, sa reality ng kasalanan, nasa shock tayo. At dahil hindi tayo nakapaghanda, wala tayong allowance. Ano ang magiging tugon natin? Tutugon tayo ngayon base sa ignorance natin, base sa selfishness natin, kaya naman palaging nasisira ang ating mga relationships. Kung matutunan natin ang sinasabing ito ni Apostol Pablo, kung papaano magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, alam niyo po ba, magiging maunlad ang buhay natin bilang tao sa mundong ito. Imagine mo, dahil kasundo mo ang iyong kapitbahay, palagi kayong tinutulungan. Kasundo mo ang iyong office mate, palagi kayong tinutulungan sa iyong trabaho. Kasundo mo ang iyong mga kaibigan, lahat ng tulong makukuha mo. Sa church, kasundo mo ang mga kapatid sa pananampalataya, marireceive mo yung maximum blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong kapatid sa pananampalataya.
uunlad ang buhay natin sa mundong ito, uunlad tayo sa ating pananampalataya at mararating natin ang maximum usefulness para sa ating kapwa, para sa luwalhati ng Panginoon. Ang tanong sa atin, paano natin i-apply ito? Merong mga faults o failures o yung mga petty mistakes, yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng ating kapwa na nakakadismaya o nakakairita sa atin. Di ba, yung driver sa harapan mo, sobrang bagal mag-drive. Yung mga drivers po, alam nila ang ganitong klaseng pakiramdam. Nakakainis. Yung kapatid mo sa pananampalataya, nag-usap kayo na mag-meet kayo sa ganitong araw, sa ganitong oras, hindi dumating. O kaya na late. Yung kapitbahay mo, walang consideration. Ating gabi na, nagbibidyoke pa rin. Walang pakialam sa'yo. Yung kasama mo sa bahay, ito, naunawaan natin ito. Meron tayong kasama sa bahay na merong mannerism o merong mga practices na hindi naman mali pero nakakairita. At dahil palagi natin kasama paulit-ulit, nagiging burden sa atin. Sa mga ganitong situation, ignore na lang natin. Ganito po, imagine po natin. Kung lahat ng mga ito itatama natin, anong gagawin natin? Baka posible pang lumaki ang problema. At ang gagawin natin ganito, maya't maya meron kang itinatama. Maya't maya, posibleng lumaki ang gulo. Imbes na mairita, gamitin nating opportunity ito na magpatawad. Hindi po ba, yung pagtitiis natin, merong kasamang pagpapatawad. Nakahanda tayo palaging magpatawad. Kung kilala natin ang ating sarili, madalas ang reason kung bakit tayo naiirita sa mga ganitong situation, kasi self-righteous tayo. Mataas ang tingin natin sa ating sarili. May kaisipan tayo na kung ako lang hindi naman ako malilit, kung ano yung oras na pinag-usapan, darating ako sa oras noon. At kung merong ipagawa sa akin, gagawin ko ng tama, na maayos. At palaging iniisip ko kung ano yung makakabuti sa aking kapwa. Meron tayong ganong kaisipan na kung ano yung pagkakamali ng ating kapwa, hindi natin gagawin. Self-righteous tayo. Kaya maikli yung patience natin sa iba. Hindi ba? Nakakalimutan natin kung totoo man na kaya natin gawin yun, di ba? Galing din naman sa biyaya ng Panginoon yun. Hindi natin pwedeng ipagmalaki. Ngayon, kung ibinigay sa atin ang ganong klaseng kapasidad at hindi ibinigay ng Panginoon ang ganong kapasidad sa ating kapwa, anong gagawin natin? Kapag naiirita tayo, ang ibig sabihin, kino-question natin ang Panginoon. Masyado kasing mataas ang tingin natin sa ating sarili na para bang kung ano ang kaya natin gawin at na-achieve natin ay dahil sa ating sariling kalakasan. Nakakalimutan natin, biyaya, mercy lamang ng Panginoon. At kung mercy lamang ng Panginoon, ibinigay sa akin kahit hindi ako deserving, kaya kong tiisin ang aking kapwa. At palagi akong nakahandang magpatawad. At kung mag-progress, na tumutukoy naman pagdating sa tunay na kasalanan, basahin natin ang unang Pedro chapter 4, verse 8. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia. Unang Pedro chapter 4, verse 8. Basahin po natin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maruming kasalanan. Hindi po sinasabi ni Apostol Pedro na i-excuse natin ang kasalanan o i-justify natin ang kasalanan ng ating kapwa. Hindi po. Huwag nating kakalimutan. Ito ay isang mahalagang prinsipyo kapag meron tayong dinidil na kasalanan. Kapag ang ginawang kasalanan ng ating kapwa-tao ay kumalat, marami ang nakaalam na hindi naman kailangan
mas mahirap itong mag-heal. Mas mahirap mag-repent ang kapatid o kapwa natin na nagkasala. Masisira ang kanyang reputation. Dahil alam ngayon ng maraming tao na meron siyang ginawang mali. Kaya naman, hindi natin dapat ipagsabi ang ginawang kasalanan ng kapwa natin sa atin. Ang pagtatakip ng kasalanan na sinasabi ni Apostol Pedro ay dahil sa pag-ibig, dahil concern tayo sa ating kapwa-tao. Alam natin ang ating kapwa-tao na nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. So meron siyang dignity, meron mataas ang kanyang value. At ang ating kapwa mananampalataya naman na alam natin na tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na dugo ng ating Panginoong Yesus, kaya mataas ang value ng ating kapwa mananampalataya. Kaya gagawin natin ang lahat upang maprotektahan ang reputasyon at dignidad ng mga taong mahal natin. Ayaw nating ikalat ang dumi ng ibang tao. Ang isang epekto ng kasalanan sa ating buhay, pansinin po natin, gustong-gusto nating pag-usapan ang dumi ng ibang tao. Gusto nating ikalat, i-expose ang kasalanan ng ibang tao. Kaya pansinin ninyo, palaging patok ang mga balita sa TV patungkol sa expose, mga sikretong kasalanan ng mga taong sikat. At yan ay pinapanood at sinusubaybayan ng maraming tao dahil by nature gusto nating nakikita, naririnig ang kasalanan ng ibang tao. Simple lang ang reason. Para tumaas ang tingin natin sa ating sarili. Kung yung iba nagkakasala, mababa, tataas ang tingin natin sa ating sarili, sa righteousness. Sa mga bata pa lang, mapapansin natin yan. Kay Elisha at kay Abraham, madalas sinasabi nila sa akin ang pagkakamali ng bawat isa. Si Abraham, palaging sinasabi, Daddy, alam mo ba, si Tete, sabi nga, si Elisha, ate, si Tete, rude siya sa akin, sabi niya, rude. Si Elisha naman, palaging sinasabi sa akin, Daddy, alam mo ba si Abraham, ginamit niya yung iPad mo, hindi siya nagpaalam. Palagi nilang sinasabi yung mali ng bawat isa. Yan ang nature, epekto ng kasalanan sa atin. Isang mahalagang role pagdating sa mag-asawa. Kapag nag-away ang mag-asawa, huwag na huwag mong isusumbong ang pagkakasala ng iyong asawa sa iyong kapatid o sa iyong mga kamag-anak. Kasi magagalit din sila sa iyong asawa. Lalaki ang gulo. Masisira ang reputasyon ng iyong asawa sa paningin ng iyong mga kamag-anak. At kadalasan, nasolve na yung problema ng mag-asawa, galit pa rin yung mga kamag-anak. Isang mahalagang role kapag nag-aaway ang mag-asawa dahil mahal nila ang isa't isa, hindi nila ipinagsasabi ang kasalanan na ginagawa ng kanilang asawa. Tinatakpan nila kasi mahal nga nila eh. Di ba? Sa unang Korinto, chapter 13, sa paglalarawan ni Apostol Pablo sa pag-ibig, sa verse 7, sabi niya, ang pag-ibig, ang sabi niya, pinapasan nito ang lahat ng bagay. Si John MacArthur, ganito ang sabi niya, ang ibig sabihin nito, sabi niya, to cover with silence. Tinatakpan yung pagkakamali ng kanyang kapwa. Hindi ito naunawaan ng mga Kristiyano sa Corinth. Kaya nung nag-away-away sila, nakagawa sila ng kasalanan sa isa't isa, imbes na ayusin nila privately ang kanilang problema, ang ginawa nila, nagdemandahan sila. Ginawa nilang public ang kanilang
kasalanan. Sa Proverbs chapter 10, verse 12, ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan. Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway. Hindi ba kapag ang isang taong mahal natin nakagawa ng kasalanan sa atin, ano sasabihin natin? Hindi ba mag-argue tayo para sa kanya? Ay, hindi naman talaga ganyan yung taong yan. Hindi ba? Wala namang perfecto. Lahat naman nagkakasala. Tinatakpan natin yung kasalanan ng tao kasi mahal natin. O, kabalik ka rin naman. Isipin mo yung taong ayaw mo. Tapos, bigla siya nagkasala. Anong mararamdaman mo? Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh. Hindi naman nakakapagtaka kung ikukwento mo yan sa iyong kapitbahay. Ikukwento mo yan kung sino makausap mo. Kasi hindi mo mahal. Namumuhi ka. Makakatulong sa atin. Ito yung magandang practice. Makakatulong sa atin kapag may taong nagkasala sa atin, mag-isip tayo ng posibleng magandang motivation. Mag-argue tayo para sa kanya. Ganito. Di ba kapag tayo ang nagkasala, tayo ang nakagawa ng kasalanan, di ba sinasabi natin, ay, pagod lang ako kaya ako nagawa yun. Marami lang akong problema kaya mainit ang ulo ko. Impatient ako kasi meron problema ngayon sa opisina. Nag-argue tayo para sa ating sarili. Bakit hindi natin gawin para sa ating kapwa? Na kapag may nagkasala sa atin, isipin natin, siguro meron siyang pinagdadaanan kaya nasabi niya yun sa akin. Siguro marami siyang problema sa buhay, sa opisina, sa pamilya. Siguro wala lang siya sa mood. O kaya siguro, ito yung pinakamaganda. Tinatrabaho siya kasalukuyan ng Panginoon. At soon, babaguhin siya ng Panginoon. Kapag ganito tayo mag-isip, mabilis na uupa yung galit. At madali para sa atin ang magpatawad. May pagkakataon naman, ganito, nagpo-progress. Mabigat ang kasalanan na ginawa sa atin. At yung mataas ang silakbo ng ating puso. Mataas ang passion. Galit na galit tayo. Kapag ganito, mas maganda na wag na lang tayong magsalita. Sa Proverbs chapter 16, verse 32, whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit is better than he who takes a city. Ang sinasabi po dito, napaka-importante na kontrolado natin ang ating sarili sa kung papaano tayo tumutugon. Merong iba na kaya nilang kontrolin ang isang syudad pero hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sarili. Ang sariling galit. So ang sinasabi sa atin, may pagkakataon na kapag galit na galit tayo, mas maganda yung manahimik na lang tayo. Pero nagsabi ng ganito, para mangyari ang pag-aaway, kailangan ng dalawang tao. Posible ba na isang tao lang ang involved tapos merong pag-aaway na mangyayari? Wala, hindi pwede yun. Kailangan dalawa ang mag-away. Ngayon, kung merong gumawa ng masama sa atin, at galit tayo, at hindi tayo iimik, mananahimik lang tayo, isasara natin ang ating bibig. Meron bang pag-aaway na mangyayari? Wala. Isang payo sa mga mag-asawa. Kapag ang mag-asawa nag-aaway, dapat hindi sabay na mainit ang ulo. Dapat merong isa na kalmado. Kasi kung parehas na mainit ang kanilang ulo, sasabog sila. May pagkakataon na dahil matindi ang ginawang kasalanan sa atin, galit na galit
tayo. Naunawaan natin ang ganito. At kapag galit tayo, ang gustong-gusto natin gawin, magsalita. Gumanti sa pamamagitan ng salita. Pero kapag ginawa natin yun, lalaki ang gulo. At sa bandang huli, magsisisi lang tayo. Merong mga pagkakataon na ang godly na tugon ay ang manahimik. May mga pagkakataon, ang pagiging silent ay isang kapangyarihan. May pagkakataon na kapag naging silent ka, ikaw ang panalo. At kapag nagsalita ka, ikaw ang talo. Kapag nanahimik tayo, alam niyo po ba, ano man yung galit ng ibang tao, ginawa sa atin, mamamatay yan ng pusa. Mamamatay yan ng pusa. Merong godliness sa pananahimik. May posibleng nagtatanong sa atin, kung mananahimik tayo basta-basta, hindi ba tayo abusuhin? Ito yung lehitimong question. Sasaktan naman tayo ng sobra. Magandang tanong. Alam niyo po ba, pwede lang tayong saktan ng kasalanan ng ibang tao kung tutugon din tayo sa kasalanan. Hindi ba? Merong ginawang kasalanan sa atin, magagalit ka, gaganti tayo, maiirita tayo. Kapag ginawa natin yun, ang ibig sabihin, nasira din tayo ng kasalanan ng iba. Huwag natin itong kakalimutan pagdating sa spiritual na buhay natin. Importanteng prinsipyo. Hindi ang ginawan ng kasalanan ang maghihirap, magsasuffer, kundi ang gumagawa ng kasalanan ang siyang magsasuffer. Nakuha niyo yung punto? Hindi yung ginawa ng kasalanan ang masisira. Ang masisira, yung gumagawa ng kasalanan. Kapag ganito yung prinsipyo na sinusunod natin, merong gumawa ng mali sa atin, ididil natin ang ating sarili. Hindi dapat tayo magalit. Hindi dapat tayo gumanti. At kailangan tayong magpatawad ng mabilis. Bakit? Kasi masisira. Tayo ang masisira. At kapag na-overcome natin yan, sa pamamagitan ng pagtatakip ng kasalanan ng iba, sa pamamagitan ng pananahimik, kapag na-overcome natin yan with godliness, alam niyo po ba, walang damage wala kang matitrace na damage sa atin. Sinong na-damage? Yung gumawa ng kasalanan sa atin. Kaya, napaka-importante at napakahalaga. Every time na mayroong gumagawa ng masama sa atin, palaging tumutugon tayo ng godly. Dahil kapag tumugon tayo ng mayroong galit, masisira tayo, madadamage tayo. Ang ibig sabihin, nasira tayo ng kasalanan ng iba. Napakagandang incentive sa atin na ang ating panlaban sa kasalanan ng iba ay godliness. Napakagandang i-practice, hindi po ba? Na madali para sa atin ang magpatawad. Madali, agad-agad dapat takpan yung kasalanan ng iba. Iniiwasan natin at minomortify natin ang galit sa ating puso. Sacrificially mahalin natin ang kapwa natin na nagkasala sa atin. Hindi ba ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus na makikita natin sa krus? Alam ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan, pero hindi naman tayo chinichismis ng triune God na kinakausap yung mga angels. Ay, mga taong ito talagang mga kasalanan, matigas ang ulo. Hindi po ganyan ang ginawa ng Diyos. Alam niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At imbes na ikalat, ipagsabi, tinakpan niya, kinarga niya, ipinadala niya ang kanyang isa-isang anak, ang Panginoong Yesus, kung saan kinarga ng Panginoong Yesus ang lahat
ng aking mga kasalanan. Kung saan tinakpan ng Diyos ang lahat ng aking mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Panginoon ay redemptive. Nagliligtas, nagtatakip, nagkakarga. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Imbes na i-expose at sirain tayo, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang takpan, kargahin, at iligtas tayo. Ganyan ang naranasan natin, tayong mga mananampalataya. At may mga pagkakataon dahil sa pag-ibig natin sa ating kapwa, pati yung shame, yung kahihiyan, dahil ayaw natin i-expose. Minsan, tayo ang kakarga ng bigat at ang kahihiyan. Alam niyo po ba, sa ating mga mananampalataya, kaya natin gawin yan. Ang ating Panginoong Yesus, hindi siya nagkasala. Pero itinuring siya makasalanan ng Diyos Ama upang ako na makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kung naranasan ko yun, naranasan ko ang pag-ibig ng Panginoon, mahirap ba na yun din ang gawin ko para sa aking kapwa? At dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin ngayon, nakikita tayo ng Panginoon gamit ang lente ng katwiran ni Jesus na pinasuot sa atin. Hindi ini-ignore ng Panginoon ang ating mga kasalanan, hindi. Pero nakikita niya sa pag-ibig na kinokorek tayo, dinidisiplina ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At kung ganito ang ating pag-ibig sa ating kapwa, na nagpaparaya tayo sa isa't isa. Ang normal na bunga niyan ay unity. Unity. At alam natin, ito ay bunga lamang ng kilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kailangan natin ang ating daily devotion sa Word and prayer. Ang humility, ang meekness, ang patience, ang forbearance with love. Nararanasan natin ang mga iyan tuwing kinikilos ng Holy Spirit ang ating inner being. Hindi mo yan makukuha sa pamamagitan ng paglilingkod. Makukuha mo yan sa pamamagitan ng daily devotion sa Word and prayer. At kung ito ang pinaka-importante, ang ibig sabihin, marami sa oras natin bilang mga mananampalataya, ini-spend natin sa ating quiet time. At konti lang yung ini-spend natin sa ministry. Konti lang. Kasi mas importante ang quiet time. Ano ang silbi ng paglilingkod kung proud naman tayo? Ano ang silbi na pinaglilingkuran natin ang kapwa natin kung konting kasalanan lang, naiinis at nagagalit tayo? Ano ang silbi ng paglilingkod natin sa ating kapwa kung hindi natin mapagtiisan ang kasalanan ng bawat isa? Importante muna mag-grow tayo individually. At kapag naranasan natin yan, ang bunga nito ay unity. Magiging visible ang pagkakaisa at unity sa ating iglesia. At magbibigay ito ng mataas na glory sa Diyos. Dahil alam natin, ito ay kilos gawa lamang ng Diyos sa ating buhay. At ito ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Tayo po ay mag-pray at pagkatapos ay awitin natin ang ating closing hymn. Panginoon, salamat po sa kalinawan ng iyong mga salita. Ikaw ang mag-convict sa amin, Panginoon. Ipakita mo ang aming sinfulness, Panginoon. Hindi para sirain kami, kundi para udyukan kami na magdepende sa aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kaming mapagod at magsawa sa kasiyahan na nabigay ng mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kaming mapagod at magsawa sa aming mga kasalanan upang magsikap kami, Panginoon,
na ikaw ang aming hanapin at maranasan. Maging totoo sa aming mga puso ang pag-ibig na ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Hesus. Na kaming mga makasalanan na ang deserve namin, Panginoon, ay impyerno. Lahat ng ibinigay mong blessing sa amin, ginamit namin para sa aming sarili, ginagamit namin, Panginoon, sa pagrebelde sa iyo. Pero imbes na dalhin mo kami sa impyerno, Panginoon, bakit mo kami niligtas? Bakit mo ibinigay ang iyong kahit sa isang anak, Panginoon? Bakit mo kami minahal na mga makasalanan? Dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong mercy, sa iyong grace sa amin. Nakakamangha, Panginoon. Nakakamangha ang iyong pag-ibig. Kung ikumpara namin, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyong pag-ibig, napakasama ng aming pag-ibig, Panginoon. Kaya naman, nakakamangha, Panginoon. Tulungan mo po kaming maunawaan ito, mag-rejoice, mapuno ang aming mga puso sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa iyong acceptance, sa value na ibinigay mo po sa amin, nung ibinigay mo ang aming Panginoong Yesus bilang aming tagapagligtas. Ganito kami kahalaga, kaimportante, Panginoon, sa iyong harapan. At sa mga taong wala pa sa aming Panginoong Yesus, tulungan mo po silang manampalataya sa aming Panginoong Yesus para sa kanilang kaligtasan. Para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.